To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! Malakas na palakpak po! Abot hanggang langit! Hallelujah! Glory to God! Praise God! Naalala nyo, nung merong isang matinding labanan para pabagsakin ang uog ng Jericho, ay lumabas sa mga magagaling at mahusay naman dirigma, dala ang kanilang mga sandata. Pero pinigil sila ng Panginoon. Sabi niya, ang iharap mo ay ang mga mananamba. Nung una, parang dududa sila sapagkat ito'y basagan ng muka, patayan, suntukan, espadahan. Pero then suddenly, bigla silang pinigil ng Panginoon at sinabi na paunahin ang mga mananamba. Nakita po natin kung paanong iba ang paraan ng Diyos, anumang laban na meron po tayo. Iba-iba ang kanyang kaparaanan upang magtagumpay po tayo sa anumang laban ng buhay. Amen? Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Nalulugod po ako, excited akong magturo. Ako'y inspirado. Sabihin nyo, bakit kayo inspirado? Sabihin nyo po, bakit po? Ay, may dahilan para ako ma-inspired. Sapagkat sa umagang ito, mega bago ho tayong kasama, first timer na ngayon lamang po naka-attend sa lugar na ito. Walang iba kundi si Ate Marites Carpina. Pwede ho bang tumayo si Ate Marites? Nasa si Ate Tess? Si Ate Marites. Ay, hayun! Ikaw naman, nandiyan ka lang pala. Parang, ayun. Tingin ka lang sa akin, Ate Marites. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Marites. Ito po ang Jesus is Lord Church, a non-sectarian full gospel ministry. Hindi ko pakikialaman ano man ang relihiyon at denominasyon. Baka tayo magkagalit, di ba? Walang relihiyon na magliligtas. Pero naniniwala po ako, matapos yung pong mapakinggan ng salita ng Diyos, may kakaibang kapayapaan na mararanasan po kayo. Minsan pa po, tingnan si Ate Tess, palakpakan po natin, sabay-sabay nating welcome, sabihin po natin, welcome Ate Tess, 1, 2, 3, go! Oh, di ba? Praise God. Salamat po. Di ba masaya kapag may bagong kapamilya? So ito po ang Jesus is Lord Church. Sa mga bago lamang po nakapanood sa ating FB Live, paki-share naman. Alam nyo ba kung paano ako nai-inspired na ma-share ang ating FB Live? May mga nakakapanood from Hong Kong. Kaya kung nanonood po taga Hong Kong dyan, ano naman ho kayo, mag-comment. May taga Canada, may taga Singapore. Hindi lang yon, may taga Sambales, taga Laguna, taga Bataan, taga kung saan-saan. Kasi kahapon, nasa campsite po ako, may mga naglapitan, napapanood po namin kayo mismong sa page nyo. Hinaabangan po namin kayo sa YouTube, so nakita po namin may page kayo. So paki-like and share po dahil po hindi naman natin itinataas si Diwani is Lord, kundi Jesus is Lord. At siguro po ang maliit na buhay na ito ay magiging pagpapala hindi lamang po sa loob ng may kawayan, kundi sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng social media. Kaya kung hindi nyo pa po nalalike ang ating Jesus is Lord Church, may kawayan chapter, follow nyo po yon, i-like nyo, at kung gusto nyo magbigay ng star, magbigay po kayo ng star. Okay po ba? Nagagamit po yon para sa ikalalawak ng ating gawain. Meron pong isa, sabi niya, ano yung JIL Pires? Naku po, ang asawa ko po iyon. Jesus is Lord Church Pires chapter. Dalawa po ang malaking church sa may kawayan. Kaya kung tayo'y taga-bandang dulo, sa may bandang Kamalig, at medyo nahihirapan kayo, traffic, pero hindi man handal ng traffic, di ba? So meron ho tayo sa Santo Niño. At ngayon, kung ayaw naman yung lumabas, dahil nandyan lang kayo sa bakuran nyo, barangay nyo, isang kembot lang. Meron tayo sa Bayugo, meron tayo sa, saan pa ba? Bayugo, sa Luisoy, Kaingin. O, sigaw na mga extension coordinator. Ano pa? Bangkal. Ayan, ang ating mga pastor po dyan. Ang ating mga pangunahing extension coordinator, mga pastor natin, si Pastora Kai, si Pastor Michael, si Pastora Helen. Pero meron po tayong ibang mga extension coordinator na siyang nag-handle. Sila Ate Angie, ayan. Sila po yun, sila Ate Jennifer, sila Doktora Annabel. So kung gusto niyo luminaw ang iyong spiritual eyes, makinig po kayo sa teaching ni Doktora Annabel at kung gusto niyo luminaw ang iyong mata, pwede rin ho siya sapagkat nagpapalinaw siya ng mata. Yan. And coming soon, may doktora na rin magiging anak. Congratulations, ha? Taas ng grades. Ni Doktora Grace Oliva. At saka ni Pastora Mikay Dionisio. Grabe ng gulat. Ayan. Tinakpan-takpan pa yung grades. Eh, syempre, inalam ko kung ano yung grades. Iba ang KKB may kawayan. Amen!
At mag-a-anniversary sila sa September 3. Malakas na sigaw, September 3. At merong gaganaping special service ang KKB sa September 9. September 9! Nagulat sila, ano yun? Surprise! O, di ba? Kakaiba po yun. Nabalita na ba, Ann? Hindi pa nakwento sa kanila. So, galingan nyo dahil hindi biro ang September 3 and September 9. So, anyway, salamat sa Panginoon. Ang ganda ng topic. Bakit ba itong buwan na to kakaiba? Bakit itong buwan na ito, napakaraming labanan na hindi ko naman inimbita? Dumarating sa buhay ko. Kung kailang ako'y nagpapakainit sa Panginoon, kung kailang ako ay nagsisipag, kung kailang ako'y nagsusumiksik, parang ang daming sumasagabal sa buhay ko. Gusto ko pong sabihin, ito po yung buwan na pilit inaalis ng kaaway ang iyong pagtanaw, ang iyong pagtingin sa mga susunod mong buhay na matagumpay. Pilit ipinapako ng kaaway ang iyong paningin sa nakaraan at kasalukuyang sitwasyon na nagpapabagsak ng iyong pag-asa sa buhay. Kaya tingin lamang po sa pinagmumula ng pag-asa, walang iba kundi ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan. Ang topic po natin ngayong umaga, it's all about being a warrior for God. Ang pagiging mandirigma, sundalo ng Diyos. Exodus chapter 15, verse 3 says, sabay-sabay po tayo. Everybody say, the Lord is a warrior, the Lord is His name. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Sinasabing, siya'y isang mandirigma. Yahweh ang kanyang pangalan. Judges chapter 6, verse 12. Sabay-sabay uli. 1, 2, 3, go. The Lord's messenger appeared to him and said, the Lord is with you, mighty warrior. The Lord will bless the reading of this passage. Kung nabasa po natin ito sa nakaraan at ngayon ay nadidinig po natin, sino kaya ang sinasabihan ditong, the Lord is with you, mighty warrior? Sino ho yan? Sa Book of Judges. Nasa inyo nag-aaral pag Monday. Kanino sinabi tong, the Lord is with you, mighty warrior? Kanino? Kay Gideon. Favorite ko po yan. Imaginein po natin, ha? Binigyan siya ng Panginoon ang kasama niyang mandidigma na 32,000 kawal. Down to 300. From 32,000 down to 22,000, then 10,000, then 300. Na ang kalaban nila ay 2 pangkat, Midianites and Amalekites. Dito magsisimula po ang ating katuruan kung paanong tinawag itong si Gideon na isang mandirigma na ikaw ngayon na nakaupo at nanonood sa FB Live ay tinagurian ding mandirigma ng Diyos na buhay. Makikita po natin dito nang minsang itong si Gideon, pag binasa natin sa Book of Judges chapter 6, ay natagpuan at nasumpungan ng Panginoon na siya'y naggigiik ng trigo patago. Dahil ang pagkakataong yon, 7 taon na nasa ilalim ng kahirapan at pagkatalo ang mga Israelita sapagkat sila'y nagkasala na naman sa Panginoon. Tandaan po natin, every time na nabibigyan natin ng puwang ang kaaway na magkasala tayo, nabibigyan din natin ng puwang ang kaaway na gumawa at kumilo sa ating buhay. Ano ang consequences? Kahit gaano kasipag, alam po natin sa buong daigdig, ang pinakamagaling na magsasaka at pagtatanim pagdating po ng halaman, ng puno, ng pati bang uri ng gulay at prutas ay walang iba kundi ang mga Israelita. Kaya pinagpipiesta nila kapag kapo tag-ani na. Pero nung pagkakataong yun, kahit gaano sila kagaling, kasipag, kahusay magtanim ng pananim, hindi pa halos nagbubunga ay pinupuntahan na ng kalaban at ito'y pinapatay, sinasakop. 7 taon na paghihirap na lahat ng kanilang inaanay di nila napapakinabangan sapagkat sila'y sinasakop ng Midianites and Amalekites. Kaya itong si Gideon, minsan sa kanyang buhay ay siya ay nagbabayo ng trigo, ay kinausap ng Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, sumaiyo ang Panginoon, magiting na lalaki. Sa ibang translation, magiting na sundalo ng Diyos. Nagulat po itong si Gideon. Sabi niya, ako? Sabi niya, siguro napatingin siya sa kaliwa, kanan. Sumagot si Gideon sa verse 15. Pero paano ko po maililigtas ang Israel?
Ang pamilya po namin ang pinakamahina sa lahi ni Manase at ako naman po ang pinakaabas sa pamilya namin. Dito po magsisimula ang kwento. Na tayo'y tinaguri ang mandirigma ng Diyos, anuman ang sitwasyon, anuman ang lahi, at anuman ang pinagmulan mo. Mismong si Gideon ay nagtaka. Ako, mighty warrior of God, mighty warrior? Sa aming lahi, ako ang pinakamahina. At ang aming lipi ang pinakakaunti. Sa lahi pa namin magmumula ang isang mandirigma nakakalaban sa dalawang pangkat na ito. Pansinin po natin, kapag kapos ka ng kaalam at di mo kilala ang Diyos, pinagdududahan mo pangako ng Panginoon. Titingnan mo ang sarili mo. Titingnan mo kung saan ka galing, kung ano ka, at mamaliitin mo sarili mo. Actually, hindi na demonyo kalaban natin kapag minamaliit natin sarili natin eh. At kapag sumusobra naman ang laki ng tingin natin sa ating sarili at minamaliit natin ang iba, hindi rin demonyo na kalaban natin, sarili na natin. Ano po ang nakita natin dito? God makes victors out of the ordinary and overlook. Don't let your past determine your present or your circumstances dictate your word. God is the giver of new life. Ang Diyos ay kayang magbigay ng tagumpay mula sa isang ordinaryong tao na hindi napapansin o napagtutuunan lamang ng tingin. Dahil si Gideon ay hindi pansin, hindi nakikita, pero itinaas ng Panginoon. At ang isang mandirigma, hindi dapat nating tinitingnan ang nakaraan nating buhay na siyang nagdedetermina tungo sa ating patutunguhan na kung saan yung sitwasyon ng ating tinititigan. Alam nyo yung mga Kristiyano, mga tao na laging nabubuhay sa nakaraan, laging talo ang laban ng buhay niyan. Don't look back. Don't live in the past. Kahit na po ang buhay natin ay sobra-sobrang saya, sobra-sobrang lungkot o anuman ang nakaraang buhay natin, hindi ka na nabubuhay doon, kundi nabubuhay ka na sa kasalukuyan tungo sa hahantungan mong bagong buhay. Because even God cannot change the past. Kapag ang lagi nating tinitingnan ay nakaraan, sino dito ang meron talentong lumalakad ng patalikod? Sino dito? Yung ang talento mo, lumalakad ka ng patalikod? Yung lalakad ka mula rito hanggang sa kaya ng jeep, na wala kang mababangga, na parang nakatingin ka sa pinagdadaanan mo. Inilagay ang mata sa kasalukuyang hinaharap para tingnan mo kung ano darating sa bukas, hindi nakalagay ang mata sa likod. Ano sabi ng Bible? Ilibing na sa limot. Iba po yung itinanim sa inilibing. Pag itinanim, bubunga yan. Kapag ikaw ay itinanim, dapat mamunga ka. Pero kapag ikaw ay nilibing, dapat wag kang lumabas sa pinaglibingan mo. Nilibing ka eh. Ang lahat ng inililibing ay hindi na kailangang bungkalin o buhayin sapagkat ito'y wala ng buhay at kakayanan. Pero kapag ikaw ay itinanim, may kakayanan kang magbunga at mabuhay. Nandyan po ba kayo? Kaya ho ang nagiging problema nung una ni Gideon ay nakatingin siya kung saan siya galing na lahi, kung siyang galing lipi, at kung ano lang ang kanyang kakayanan. Merong higit na nakikita ang Diyos sa nakikita natin sa ating mga sarili. And God sees mighty warrior in each of us too. Imagine ninyo na ang buhay po natin ay lumalakad o karaniwang ito nang ginagawa natin mula umaga, tanghali hanggang gabi, pero biglang darating ang mga pagsubok, pero makikita ang kakaibang lakas na meron ka. Hindi makikita ang kakaibang lakas kung hindi ito gagamitin sa panahong kailangang ilabas ang lakas. Hindi makikita ang isang tunay na tapang at tatag ng tao kung hindi ka haharap sa gitna ng pagsubok na kailangang magpakatatag ka. Sabihin mo sa katabi mo, tatagan mo lang. O hindi mo nakikita ngayon yan. Pero makikita mo yung sinabi mong tatagan mo lang sa panahong nagigipit na yan, sa panahong ginugulo na ng kaawayan, sa panahong nagkakaproblema na yan sa pamilya, sa panahong walang-wala na yan. Yung sinabi mong tatagan mo lang, doon makikita yung tatag na yon. Nandyan po ba kayo? Kasi Gideon, ang nakita niya, hindi pa siya lumalaban, hindi pa niya nakikita kung paano niya bubunoy ng kalaban. Ang nakita niya agad, yung nakaraang buhay niya at kasalukuyan kung ano't sino siya. Eh sabi ng Lord, mighty warrior ke. Magiting na mandirigma. Tingnan po natin, God's true warrior. A warrior does not seek validation from the crowd. Ang isang tunay na mandirigman, sundalo ng Panginoon, hindi mo kailangan na may patunayan ka sa marami o may magpatunay sa'yo.
Yun ang problema nating mga tao. Kailangan lagi tayong may pinatutunayan at kailangan may magpatunay sa'yo. Wala tayong pwedeng patunayan kundi kasalanan eh. Si Jesus lang ang may pwedeng patunayan sa'yo. At hindi natin pwedeng tapatan ang pinatunayan ng Panginoon na pagmamahal at pagliligtas niya sa'yo. Hindi lagi natin pwedeng ipatunayan kung anong lakas mo ngayon, lakas mo bukas. At kung anong galing mo ngayon, lakas mo pa rin sa isang buwan. Nandyan po ba kayo? Pero ang isang sundalo, tahimik lang yan. Hindi ko kailangan, kaya kong talunin yan. Kasi alam niya sa sarili niya kung anong natutunan niya, kung anong laban niya, kung ano ang kaya niya. A warrior doesn't seek validation from the crowd. Ang isang mandirigma, hindi siya naghahanap ng magpapatunay mula sa karamihan. Ang problema sa atin, masyado tayong apektado kapag wala tayong napatunayan at hindi nila napatunayan. Bagamat sa labanan ng realidad ng buhay, kapag ikaw inakusahan, dapat may papatunayan ka na lahat ng bintang mo, tunay na totoo. Pero hindi laging ganun ang kalakaran ng laban ng buhay. Kaya maraming nakabilanggo, walang kasalanan. Napagbintangan lang, napag-initan lang, nakainggitan lang. Pero kung tayo pupunta sa pinakatunay at rurok ng laban, na bagamat kulang ang lakas mo at sobra ang lakas nila, pero merong Diyos na mas malakas kahit kanino, ipagsasanggalang at ipagtatanggol ka ng Diyos na kinikilala natin. They carry themselves differently than most people. They speak with purpose. Dala niya ang kanyang sarili na naiiba siya sa karamihan, sa lahat ng tao at nagsasalita siya ng may layunin. Ang kaibahan ng mandirigmang sundalo ng Diyos, iba siya sa lahat. Iba siya sa karaniwang tao. Amen. Iba ka sa mga unbeliever. Come on. Kung yung mga unbeliever, pareho ng problema mo, masaya pa at nag-iinom at naglalasing pa ng alak, ikaw, dinadaan mo sa dasal. At ibinibigay sa Diyos ang laban. And, iba ang mga naglilingkod sa di naglilingkod. Come on. Hindi ka nakamayan. Hindi ko mo may nasabing hindi maganda sa'yo, titigil ka na sa paglilingkod. Sabi nga ni Brother Eddie kahapon sa campsite, kung kinakailangan sa panahon ito, magpakamatay ka na sa paglilingkod. Madulutan lamang ng kaligayahan ng Diyos. Yun ang aking interpretasyon doon. Dahil for me, ewan ko lang sa inyo, ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay ko ay nung malaman kong may Jesus magliligtas ng buhay ko at magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan sa katapusan ng daigdig na ito at sa darating kong buhay. Walang permanente, pati kaibigan sa daigdig na ito. Walang permanenteng pagmamahal maliban sa permanente ng Diyos, abot hanggang langit ang kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal mo kapag ka nawala, kasaysayan at kwento na lang yon. Amen ho ba? Matatapos. Pero ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, hanggang langit ang pag-ibig nito at itatawid ka sa anumang laban ng buhay. They speak with purpose. Ikaw yung Kristiyanong laging may gana. Amen. Hindi ka ginaganahan lang dahil may nakikita ka lang na pampagana sa'yo. Ngayon pala ho meron ng pampaganang kumain, di ba? Pampalakas, lahat Diba? Yung kapatid ko, sabi niya, hindi ka ba masyado mapagkatulog? O ito, kahit hindi ito binibigay ng doktor, magkakaroon ka ng deep sleep. Iba isip ko sa deep sleep ang deep sleep 6 feet under the ground na yun Aba, sinubukan ko, deep sleep nga. Abi, ang asawa ko nakapaglinis na ng kwarto. Lahat ginawa na, ang ingay-ingay. Sabi niya, napakasarap ng tulog mo. Sabi ko, ayoko naman ng ganon. Parang marami nang nangyayari, hindi ko pa alam. Parang mas masarap yung natutulog ako, pero may himbing, pero alam ko nangyayari. Pero pagising ko sa umaga, masaya ako. They know who they are and what they are capable of. Alam niya kung sino sila at ano ang kanilang kakayanan. Ang isang mandirigma, alam niya kung ano siya. Alam niya yung tinatayuan niya. Alam niya. Hindi niya kailangan ipagmalaki, ipagyabang. Hindi niya kailangan laging naka-ID. Kakain lang, pupunta sa kung saan, aaten ng birthday, aaten ng kasal. Naka-ID at nagsasabing, ako ay mandirigma. Hindi. Wala kang dapat patunayan dahil may patutunayan ng Diyos sa'yo habang wala kang pinatutunayan. Wala kang dapat ilaban sa sarili mo dahil ang Diyos ang makikipaglaban para sa'yo. Ang problema kasi natin, kapag nasaktan ka, gusto mo lumaban ng lumaban, gumanti ng gumanti, lalong nagugulo mundo mo. Realidad naman po yun. Pero sa ating mga Kristiyano, the battle is not yours. Dadaanin sa dasal, dadaanin sa panalangin, dadaanin sa pag-ibig na nanggagaling sa Diyos.
They usually have a quiet confidence that comes from another source. Yung mga mandirigma, karaniwan sila po ay tahimik lang, kumpiyansa sa sarili, na ito'y nagmumula na may pinagmulang galing sa Diyos. Kumpiyansa ka. Alam mo na lahat ng laban ng buhay ay kaya mong papagtagumpayan. Talk about a true warrior, they are different breed. They are different breed. Mahilig po ako sa aso eh. Yung aso ko, hindi ho karaniwang aso. Naalala ko yung magkaibigan, nagpagalingan sa aso. Sabi niya, alam mo ba, pare, matalino yung aso ko. Bakit? Abe, pagka naghagis ng dyaryo, kinukuha niya yung dyaryo at ibinibigay sa akin para basahin ko sa umaga. Sabi niya, yan lang ba kaya ng aso mo? Pare, mas matalino yung aso ko. Bakit? Kasi bago sa'yo ibigay ng aso mo yung dyaryo, nabasa na ng aso ko. Kaya ba ang yun? Nakita ko lang sa TikTok yun. Talk about true warrior. They are different breed. Hindi como yung aso ay lahat yan pare-pareho ng kakayanan. Meron hong iba. Hindi pwede na yung asong nandoon na nabubuhay sa kalsada ay pareho ng asal ng asong inalagaan sa loob ng bahay. Kasi yung aso namin nagpupunas ng paa. Hindi, joke lang, joke. Iba ho yung kinakain sa kinakain nila dahil yung aso sa kalsada kahit ano kakainin, pero yung aso namin hindi lahat kakainin. Natutong piliin ang kinakain. Hindi na naman, ayoko masabihing maselan. Tayong mga Kristiyano, hindi ko kayo nahalin tulad, ano ba breed mo? Saan kang galing? Di ba galing ka sa puso ng Diyos? Hindi lahat ng salita tinatanggap mo. Hindi lahat pinakikinggan mo. Hindi lahat pinaniniwalaan mo. Ang agila sa kalangitan, hindi lahat ay kinakain niya. Sariwa kinakain nun. Hindi kagaya ng mga uwak. Hindi kagaya ng mga ibon na kahit patay at bulok kinakain, pero siya hindi. Nag-e-effort yun para kainin ang pinakamabitamin at pinakasariwa. Ano ba breed mo? Sundalo ka. At ang sundalo, alam kung saan lalaban at sinong kalaban at anong sandatang gagamitin laban sa kaaway. They are not people who usually stand out in the crowd. However, others will look them in the times of great difficulty. You won't hear a true warrior bragging about how awesome they are or about the things they have done. A warrior may have a sense of humor, but they never play the fool. Warriors usually have a quiet confidence that comes from another source. When you meet a true warrior, you will know it. Simply put, warriors operate differently than most people. They are not trying to prove themselves. They are already engaged in constant self-examination and refinement. Kaya sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 12, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen to God's voice in everything you do. Everywhere you go, He is the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God. Run from evil. Your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. Proverbs chapter 3. Honor God with everything your own. Give Him the first and the best. Your barns will burst and wine vats will brim over. But don't, dear friend, resent God's discipline. Don't sulk under His loving correction. It's the child He loves that God corrects. A father's delight is behind all these. The warrior is known for courage. Pag sundalo, mandirigma, kinikilala agad na ito ay matapang. Hindi pa pogian pagiging sundalo eh. Hindi pakinisan ng muka. Hindi pakinisan ng kutis. Hindi paramihan lang ng abs. Minsan may matapang na panlabas pero duwag ang puso. Sabi nga po ng isang author, sabi ni Erwin McManus, the warrior knows there are no victories that are not first won within. Kaya pag ikaw ay nag-apply bilang isang pulis, bilang isang sundalo, may interview. Titingnan ang kakayanan mo, laman ng isip at puso. Ang tinetest dito yung puso at sasabihin, kaya mo ba yung mga ganito? Ito gagawing training mo. Ito mga mararanasan mo kapag tinrain ka sa loob ng 3 buwan, 6 na buwan. Kapag ikinukwento pa lang, natatakot ka na, hindi ka pwede, hindi ka qualified. Kaya dapat handa ka. Huwag kang masurpresa na kung kailan ka naging Kristiyano, nahahamon ang pagiging Kristiyano mo. Marami pang battle. Ako, pag nang-encourage, tawirin mo yan, nakasama ang Diyos kasi may susunod pa. Kung nasa espiritu ka ng kagipitan, tawirin mo yan, nakasama ang Diyos kasi ang kasunod niyan, espiritu naman ng sakit karamdaman. Hindi natin ine-expect, pero kalakaran ng buhay yun.
Hindi pwedeng Kristiyano ka, hindi ka dadaan sa sakit karamdaman. Hindi ka dadaan sa kagipitan. Hindi kayo magkakagulo sa pamilya. Dadaan yun. Wag OA. Amen. Nasagot ka minsan ng anak mo, gusto mo nang magpakamatay. May sariling depression at labanan yung anak mo. Ang alam mo lang, kailangan sumunod ka, anak kita. Hindi mo ba alam na may labanan din yan? Ikaw namang anak, bakit ganito hindi ako maintindihan ng nanay ko? Hindi mo ba alam na may personal ding laban yan? Yet the warriors knows well the struggles that come with fear and self-doubt and even despair. Tingnan po natin yung the heart, the way, the wisdom, and the reward of the warrior. Una muna, the heart of the warrior. Sabi ng verse 5, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Tingnan po natin dito, ano ang puso ng isang mandirigma? Ang puso ng mandirigma ay nagtitiwala ng buong puso sa Diyos. Na isinasalalay niya ang lahat ng meron siya at kakayanan niya sa Diyos. Nagtitiwala siya sa kakayanan ng Diyos. Kapag may commander-in-chief at nag-utos sa'yo, magtiwala ka, siya yung commander mo, sumunod ka lang. Amen po ba? Tingnan po natin, maraming kasinungalingan pwedeng ilagay ang kaaway. Trust God and reject the lies of the enemy. Lie number 1, God cannot understand or relate to our human nature. Minsan sinasabi natin parang hindi ako naiintindihan ng Diyos. Parang hindi ako nauunawaan. Tandaan po natin, 33 taong nabuhay si Jesus sa daigdig, nabuhay bilang tao, sinuot ang sandalyas mo. Walang hindi nakikita at naramdaman ng Diyos sa nararamdaman mo ngayon at sa nakaraan at sa kasalukuyan at darating. Normal na tao, bagamat Diyos na totoo, pinadala ng Ama sa langit para totohanang wala na tayong pwedeng ilaban pa na lahat ng karanasan ng tao ay nauunawaan ng Diyos sapagkat minsan siya'y naging tao. Ako, kumadro na ako eh. Kapag kami, sobra-sobrang umarte pag nanganganak, totoo yun, nakikita ko yun, tama na talaga, isa na lang, masakit. Yun. Sabi ko, napaka-uwi naman ito. Diyos ko. Iiri ka lang eh. Isang iri lang yan. May sis, abaan ng iri. Hindi ko nga kaya. O, sige kako, kung di mo dyan kayang ilabas, sa bibig na lang. Okay, gusto mo sa bibig. Ganun ako kataray magpaanak. Kristiyano na ako, ha? Gusto mo yan eh, misis, sige lang. Talagang ganon. Pag may ligaya, minsan merong hirap. Iri ng mahaba. Ganun ho ako noon. Diyos ko, nung ako'y manganak. Sabi ko kay Pastor Jan, patatali na ako, isa na lang. Pag-pray na lang natin sa Lord na all-in-one tong anak natin, lahat kayang gawin. Hanggat hindi ka lumalagay sa kalagayan ng sino man, tatansyahin mo lang siya. Susukatin mo siya ayon sa nakikita mo. Diyos ko naman, OA mo naman. Diyos ko, ilang taon na yung patay ang asawa mo, ilang taon ng patay ang biyanan mo, anak mo. Tama na, cheer up! Ikaw kaya mamatayan. One time, umiyak ako, nagturo po ako dahil 12 years nang patay si nanay. Pagbaba ko, sabi nun, Pastor, hanggang hindi ka na move on. Medyo mataas pa emotion ko. Sabi ko, may nanay ka pa ba? Wala. Subukan mo mamatay ng nanay. Huwag naman, Pastor, o kita mo, subukan pa lang. Kasi hindi ka nalagay sa paanan niya. Hindi ka nalagay sa kalagayan niya. Pero si Lord, name it! Anong sitwasyon, anong lungkot, anong sakit ang dinadala mo ngayon, lahat yan unawa at naiintindihan ng Diyos. Pero sabi ng kaaway, walang nakakaintindi sa'yo. Yun ang sabi ng book of John, Hebrews chapter 4, verse 15. For we do not have high priest who is unable to empathize with our weaknesses. But we have one who has been tempted in every way. Tinukso din siya, pero hindi siya napatukso. Number 2, lie. God wants to control you with harsh, restrictive rules. Gusto ng Diyos na kontrolin ka ng malupit at maigpit na mga tuntunin. Para bang konting saya lang, parang akala mo nababawasan na kabanalan mo. Kasi sabi ng, yung tawa mo, wag malakas. O kailangan yung damit mo ganito. Di ba? Ang sukatan ng kabanalan at kaligtasan ay naaayon lamang sa gustong makita ng tao. Pero hindi totoo yun dahil ang gusto ng kaaway, wasakin ka, tanggalan ka ng pag-asa. Alisin ang kumpiyansa mo sa buhay na ito. Line number 3, your ways is better than God's way.
Yung mga akala natin, okay to, tandaan po natin, huwag tayong padadaya sa ating mga nakikita lamang. Di ba? Pagka ikaw ay pumunta ka, tumingin ka ng masarap na pagkain. One time, meron ako in-order, chicken, laki. Sabi ko, mura na ito, Diyos ko, 55, may soft drinks na. Tapos, sarsa Oreo Ken pa, ha? Mura na to, 55. Order ako, Ate March, 55, dumating. Diyos ko, sinlaki lang ng 3 daliri ko yung laki ng manok. Sabi ko, bakit ganito kalaki to? Ang laki-laki sa picture. Sabi niya, naka-close up po kasi yan, tsaka naka-edit. Diba, minsan napapadaya tayo sa nakikita natin. Akala natin, kung masaya ka dyan, yan na yung kalooban ng Diyos. Akala natin, kung may struggle, hindi na kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, lalo na kapag matindi ang pagpapala. Sabi ko to sa isang kaibigan kong pastor, Pas, be strong in the Lord. Kapag matindi ang laban, matindi ang biyayang darating sa mga labang ating pinagdaanan. Hindi hahayaan ng Diyos ang laban na yan na walang reward, na walang award. Your way is better than God's way. Kasinungalingan. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or the darkness. Tayo'y kabilang sa panig ng liwanag, panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Lie number 4 of the devil. God is so disappointed by your failures and He could never forgive you. Ito problema, kapag nagkamali tayo, nahulog sa kasalanan, parang akala natin masyado tayong kinokondena ng kaaway. Hindi ganun si Lord. Ang tao, ganun. Minsan nga, mas masakit pa tayong humatol eh. At ang pinakamasakit na humatol, kapwa mo pa Kristiyano eh. Kala mo ba mga propeta ang kayang basahin kung sino ka ngayon, pati nararamdaman mo hanggang bukas? Nandyan po ba kayo? Nang minsan po ay nagturo po ako pagbaba ko, sabi niya, Pastora, mukhang kay tamlay-tamlay niyo, may pinagdadaanan po ba kayo? Sabi ko, medyo minodulate ko lang yung boses ko kasi ang topic, love. Eh ngayon, warfare. Kaya medyo bombastic ang dating ng aking boses. Minomodulate ko lang. Tapos sabi mo sa akin, mukhang matindi ho pinagdadaanan nyo, kay lungkot-lungkot nyo sa pulpito. Kasi madaya ang pangningin. At minsan tayo, kapag nagkamali, tinutuldukan na tayo ng kaaway. Pansinin nyo, nakakalungkot lang. Kapag may record ka, galing ka sa bilangguan, nag-apply ka ng trabaho, nakita may record ka, kahit wala ka namang kasalanan at napagkamalang ka lang, pinagbintangan ka lang, o kahit na nagawa mo na pero nagbago ka na, ayaw ka nang tanggapin. Kahit magaling ka, kahit mahusay ka. Naalala ko yung pastor natin na born again. Yan, tagal sa bilangguan, 20 taon eh. Talagang walang bahagi ng kamay niya ang hindi natatuan. Nagtataka ho yung kongregasyon kasi kahit mainit ang panahon, naka-long sleeve. Naka-long sleeve. Akala nila pumoporma lang si pastor. Pero merong isang naglakas loob, sabi niya, Pastor, medyo itaas naman natin level up ng pagdadamit natin. Kahit maaraw naka-long sleeve ka pag nagtuturo. Kasi ayokong hatulan ako habang ako'y nagtuturo, sister eh. Hinubad niya po yung kanyang polo at ang natiresando. Kala niya nakadamit pa, kala niya naka-jacket na iba-ibang design sapagkat hanggang pulso yung tattoo ng katawan. Hindi na naalis ang sanhe at naging daan ng aking pagkakasala, pero bago na ang pinaglalagyan ng aking kaluluwa. Hindi na ang katawang ito'y nagkasala. Kadalasan, ganun po tayo. Line number 5, you can never change. Hindi po totoo yun. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo magbago sa tulong ng Diyos. Amen? Kaya nating magbago sa tulong ng Diyos. Kaya nating isuko lahat ng ating kahinaan. Kaya nating isuko lahat ng naglalaro sa isipan nating hindi maganda. Kaya nating isuko ang napakahirap isuko sapagkat ang Diyos ay may kakayanang baguhin po tayo. Huwag nating tuldukan ng tao. Noong si Pastor John makilala ko at nalaman kong barbero at namamasukan lang, ang kanyang gupit ay 20 o 25 yata, 12 natitira sa kanya. Eh kahit pala ako makagupit ka ng 100 ulo eh. Hindi mo kayang iyupa ng apartment at buhaye. Sinabi ko sa kanya yun. Kasi iniisip ko noon, ako na lang magpapastor, mag-aasawa ako ng negosyante, o kaya pastor, na kahit paano may sideline sa mundo. Nako, si Pastor dyan, namutla talaga eh. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, sabi niya, hindi ko siya kayang buhayin. Lahat ng hindi ko kayang ibigay sa kanya, kayo po magbigay. Sasamahan ko lang maglingkod ang asawa ko. Sasamahan ko lang maglingkod ang babaeng ito. Hindi pa niya ako asawa eh. Payak na prinsipyo, pero tinutuon niya, nakita ko kahit kailan sa buhay po namin, ang mapangasawa ko si Pastor Jan, hindi kami nagutom.
hindi kami nagutom. Hindi nawala ng aming palabigasan. Nakita po natin yung puso ng isang warrior. Tingnan po natin ang paraan ng isang warrior. The way of the warrior. Proverbs 3, listen to God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God, run from it. The Apostle Paul goes further and challenges us to discern between the way of the world and the way of the Lord. Ano sabi ng Romans 12? Do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Ang magiging paraan mo ay dulot at hugot sa paraan kung paano ka mag-isip. Ang warrior may disiplina sa pag-iisip. Pag ito sinugod ko agad, ano magiging resulta? O, di ba? Ganun yun. Pag ito pinatulan ko, ano mangyayari? Pag tayo nadala ng silakbo at galit ng puso natin at hindi tayo nag-isip, sa isang igla, pawalan mo yung galit mo, ang laki ng damage. Pero ang warrior, yung paraan niya, paraan ng Diyos. Marami po ang nawawala ng ulirat sa isang iglap na nasaktan ay binibigyan ng daan ng galit. Nandyan po ba kayo? Hello? Pagkatapos nito ay walang hanggang pagkawasak. Akala mo kapag nagsumpaan, ay para bang wala ng mundo na maglalapit pa sa kanila. Nandyan po ba kayo? Nakakalungkot lang isipin na minsan, ang personal ng tingin natin sa laban na hindi natin nakikita, na ang laban na meron po tayo, nakikita ng Diyos yun. Don't conform to this world. Pagka-form ng this world, ganito yan eh. Ininggit ka. Nag-post sa Facebook. Nag-post ng bag na worth 20,000. Ano gagawin mo? Magpo-post ka rin. Labanan na, hindi na ho kaya. Sa totoo lang, ang labanan ngayon, hiyaan na lang sa Facebook. Hindi ka nga papapangalanan, pero patututsadahan ka ng sitwasyong kinakarap mo. Bulok na bulok ang sistema ng ganong laban eh. Sa totoo lang. Bulok na bulok yung ganong sistema ng laban. Lalo mong binibigyan ng daan para talunin ka ng kaaway. Walang wisdom. Nag-aral naman, pero hindi marunong lumaban. Yung sundalo ng Diyos, hindi agad ilalaban yan, biglaan, hindi. Kayo-kayo muna, sige, di ba? Ganon, pag sa boxing, ubusan muna tayo ng lakas, tingnan natin. Hanggang sa matuto kayo sa isa't isa, pero walang personalan. Matindi ka, ha? Tinira mo ako rito, nilakasan mo, ha? Hindi. Kanya-kanya, parang kung kami nung nag-aaral kami. Para matuto kami magkabit ng swero, may pa-partner rin ako. Classmate ko rin, tama? Sabihin ko doon sa classmate ko, tayo magka-classmate. Tayo ha. Ang grade ko, nakasalalay sa performance ko. Hindi kung paano siya aaray. Ang problema ko noon, ang galing ko talagang maglagay ng dextrose. Ang galing ko maglagay ng catheter. Ang galing ko talaga dyan. Nandiyan ba si Lot? Ang galing ko talagang mag-skin test. Talagang shoot agad, shoot. Problema yung nakapartner ko, magana ho yung ugat ko, di pa rin madali. Uno grade ko noon ha. Uno grade ko, binigay ko sa perform sa'yo. Naghikab ka lang nang nilalagyan kita ng dextrose. Pero ako magang-magana. Di mo pa madali. Nagsimula tayo simulan mong tuhugin ang aking ugat ng alas 9, alas 3 na, di pa rin matuhog. Ang mangyayari to, wala na akong pwedeng partner. Kinabukasan, pag di nadali, another grade yun. Nandyan po ba kayo? Kaya pagka natuto mo nang ilagay iyan, tsaka ka nalalaban, duty ka na, on call ka na. Ganon din sa army. Lahat ng nadidinig natin na salita ng Diyos ay magagamit natin sa karanasan sa lahat ng laban na kakaharapin po natin sa buhay. The way of the warriors is obedience only to God. Ang warrior, ang sundalo, may commander-in-chief. Kung ano sinasabi ng commander, pag sinabi niyang kaliwa, takbo, doon ang kalaban, pasok! Parang coach lang ng boksingero. I-upper mo ha, tapos offensive ka, then defensive ka. Bakit? Alam niya yung laban mo, pinanood ko na yan, inaral ko na yan, sumunod ka lang. Live and train and fight as to win war. Mabuhay tayo habang tayo ay pinaguhusay para lumaban, manalo sa laban. James chapter 4 verse 7 says, so obey God's authority, be strong against the devil and he will run away from you. Sabi mo sa katabi mo, tatagan mo lang. Praise God. Tingnan naman po natin yung wisdom ng warrior. Honor God with everything
everything your own. Give him the first at the best. Your barns will burst, your wine vats will brim over. Talino ng warrior. Bakit? Kaya niyang ibigay yung buhay niya. Di kaya niyang ibigay ang ikinabubuhay niya. Magaling mag-invest. Nandyan po ba kayo? Yung sobra tayong makataas ng kamay, Lord, ito buhay ko, binibigay ko sa iyo, wag lang ang bulsa ko. Ako, sa totoo lang, lahat ng teaching inaral ko when it comes sa prosperity. Kahit anong pagpapalayas mo, demonyo ng kahirapan, lumayas ka. Lalayas pero babalik. Bakit? May susi siya para buksan ang pinto, para lahat. Parang duplicate. Ganito yan Kapag kayo may susi ng bahay nyo, yung duplicate, ibibigay mo lang sa trust. Sa pinagtitiwala mong miyembro ng bahay. Amen. Pwede ba na sinara mo yung pinto, yung duplicate, sino may gusto, mga kapitbahay, bigay nyo sa security guard, bigay nyo kung kanino nyo bibigay, give away nyo yung susi ng bahay nyo. Hindi ganun Nandyan po ba kayo? Yung duplicate ng bahay mo para di mapasok, doon lamang sa mga pinagtitiwalaan at miyembro ng pamilya mo. Or, kung alam mo na aligaga yung miyembro ng pamilya mo, ikaw lang ang may duplicate, maghintay ka sa labas. Yung duplicate ng ating pagpapala, binibigay natin kay Satanas. Nakuha niyo po yung logic? Nakikita ng kaaway, makataas ka ng kamay, wagas pero yung bulsa mo ayaw mong bawasan kapag nagpipreach na ang pastor, kailangan ho natin ng evangelism. Bigay natin ang ating ikapo. Ako, ang prayer ko po sa buong CMT, top leaders, up to member, ibigay ng Diyos ang yaman ng mundo at isalin sa inyo. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Pag nagme-mentor ako dyan sa CPC, sa mga top leaders, sabi ko, pray, humingi kayo sa Panginoon ng trabaho na may panahon ng paglilingkod at malaki sweldo. Para malaki tithes nyo. Pasobrahan nyo sa Panginoon. Ang hirap kaya ng kulang. Nagiging kulang-kulang ang pag-iisip natin. Amen. At kung bigyan man tayo ng kulang, ipagkatiwala natin sa Diyos, hindi hadlang ang kulang na naiisip mo para hindi mo ibigay ang para sa Diyos. Pasensya na, dito ako nagstay. Di ba pag nag-invest ka, matalinong pag-i-invest. Tingnan mo yung cellphone. Tuntua ka, iPhone 14 Pro Max ka. May iPhone 15 na kaya. Baka sa ibang bansa tapos na hanggang iPhone 20. Laki-laki ng halaga, 90,000, 100,000. Bukas makalawa, ayan na, nasa bangketa na. Pero pag ininvest mo yung 100,000, bumili ka ng alahas. Yung alahas na yon na binili mo pagkaraan ng ilang buwan, malaki na halaga. Yung lupa na binili mo nung isang buwan, naalala ko Lane? Yung kinakausap ko, kabibili lang nung isang buwan yung lupa. 2 million. Wala pang isang buwan, nagbago isip, binebenta, 2.7 million na ngayon. Walang alisan, 2.5. Pinagkakaguluhan. Talino mag-invest. Bakit? Kasi yung lupa hindi mananakaw. Hawak ko lang ang titulo. Nakawin mo nga, kahit taniman mo yan, hawak ko titulo, papupulis kita. O yung alahas, pag tinago ko, hindi magbabago yun. Kahit na ang tao naghihirap, tumataas pa rin ang presyo ng alahas. Kalakaran sa mundo, ha? Pero lahat ng yan, panandalian lang. Pero yung investment sa langit. Kapag dumarating sa point, may pambayad na, darating na si Judith. Sinisita ko demonyo pag wala pa'y pambayad ko. Huwag mong pakilaman ang pambayad ko. Ganun ako mag-pray. I invite all blessing in heaven from north, south, east, and west in Jesus' name. O, kita nyo, tumunog tuloy. Darating. Bakit? I'm a tither. I'm a giver. I'm a faithful tither. Hindi pwedeng pakalaman ng kaaway ang kabuhayan ko. Ako, sobra kong sabi ko, napaka-grateful ko. Every 26 ang bayaran ng loan ko. Every 15, bayad na agad. Hawak na para ibigay yung pambayad. Consistent po yun. Sabi ko kila Abby, kasi lagi ko sinasabi, salamat Lord, from barbershop, sa isang subdivision, di ko akalain to. Lord talaga nagdala sa akin. Paano hindi mo bibigay ang para sa Diyos? The embrace of a warrior's ethic and mindset. Honor God with everything your own. Give Him the first and the best. Pag magbibigay, best. Amen? Hindi yung talagang kapaan muna ng matindi. Pagka Diyos, the best. Don't present God's discipline. You put first what delights God. If Christian embrace the ethic and discipline of warriors, our
our world will see radical change in love, leadership, and sacrifice. Doon natin makikita ang reward ng warrior. Sabi ng Bible, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. Your body will glow with wealth. Your very bones will vibrate with life. Then every dimension of your life will overflow with blessing from the uncontainable source of inner joy. We are called to remember the right things. Remember who we are in Christ, what we are called to do, why we are here, and whose we are. We need to forget our past failures and remember our future hope dahil may reward si Lord. Ano reward ng warriors? Diba pagkatapos ng laban, napagtagumpayan mo, natataas ang posisyon mo. Pagkatapos ng laban at naitawid natin to, tumataas yung faith natin, tumataas yung courage natin, tumataas yung kumpiyansa natin sapagkat alam nating merong Diyos na nagtatagumpay. Kaya masasabi mong, I am a warrior for God, an effective warrior of God. Remember the right things. Remembering is to be closely associated with doing. Malaki kinalaman ang ginagawa po natin sa tagumpay na ating haharapin. Huwag nating hayaan na makapuntos ang kaaway sa atin sa sitwasyong pwedeng mangyari, tapos masusurpresa ka at ang ating pangharap ay kaduwagan at pagbitaw sa Panginoon, sa paglilingkod at sa relasyon. Naalala ko isang kwento. Ito, kwento. Meron daw lamang magkaibigan. Iba yung kwento ko kanina. Ngayon ko lang nabasa ng totoo eh. Meron magkaibigan na naglalakad sa isang disyerto. Sa paglalakad nila, nagkukwentuhan sila. Sa haba ng kanilang nilalakad sa disyerto, may mga argumentong naganap. At sa argumento ay nagkainitan, ang ginawa po ng kanyang kaibigan ay sinampal yung kanyang kaibigan. Nagulat yung kaibigan kasi napikon yung kaibigan. Ang ginawa niya po ay umupo doon po sa disyerto at sinabi niya, sumulat po siya doon sa buhangin at sinabi niyang, today, my best friend slapped me in the face. Nakatingin lang sa kanya, sumampal sa kanya. Lakad uli sila, hindi nagkikibuan. They keep on walking. Hanggang sa marating po nila, papalapit na po sila sa dagat. Lumakas po ang alon. Pareho silang lumangoy. Ito hong sinampal, muntik ng malunod. Sinagi po nung sumampal sa kanya. At siya'y binigyan ng first aid at siya'y nakahinga. Naglakad uli siya at nakakita ng bato ang kaibigang sinampal. Kumuha ng isang matulis na bagay at sinabi niyang, today, my best friend saved my life. Sabi po nung kaibigan niya, kanina nang sinampal kita, sinulat mo sa buhangin. Di pa tayo nakakalayo, biglang umihip ang hangin na bura. Pero nang iniligtas kita at munti ka ng malunod, kumuha ka ng matulis na bagay at isinulat mo sa bato. Bakit? Sabi niya kasi ganun ang tunay na pagmamahal. Kahit masakit ang ginawa mo, pipilitin kong limutin ito. At isusulat ko sa alaala ko ang mas maraming bagay na ginawa mo sa buhay ko. Sana ganun tayo kay Lord. Kung di man tayo ganun sa tao, ganun tayo kay Lord. Sana hindi natin basta-basta bibitawan ang paraan at pagkakataon na mapaglingkuran natin ng Diyos. Coming from 34 years in pastoring, marami po ng sakit ang naranasan ko. Dumating sa point na pati ang damdamin ng aking mga anak ay hindi ko na nasa alang-alang, maging maayos lang ang kapwa ko. Pero sabi ko sa mga anak ko, hindi na ngayon. Walang pwedeng manakit sa inyo. Mahaba-haba na rin ang ginawa kong paglilingkod at hindi kailangang santang kayo basta-basta. Nanay ako. Higit ang pagiging nanay ko sa pagiging pastor ko. Kapag tama kayo, ilalaban ko kayo. Mga kapatid, ganun si Lord. Ilalaban tayo ng Diyos. At inilaban na niya. Halos mapugto na ang kanyang hininga. Sinasabi pa rin niyang, Panginoon, Ama sa langit, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sana isulat natin sa bato ang mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos. Huwag sa buhangin ang nalilimutan natin sa panahong tayo merong digmaan at paminsan-minsan ay nasasaktan. Sa bato na kung saan ay pag i-translate natin, ilagay po natin ito sa mga pagkakataong hindi natin basta-basta malilimutan. Iyon ang magiging hugot natin sa panahong tayo'y tinatalo ng kalaban. Magandang umaga mga warriors. Tumayo tayong lahat. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Warriors of Christ! Hallelujah!
We are here to win the battle. Narito tayo para manalo sa laban ng anumang labanan ng buhay. Just bow your head right now. Pwede ba? Hawakan natin ang ating puso sa oras na ito. The heart of a warrior. Panginoon, sa krus, tinapos mo ang laban at tatagpuan namin ang tagumpay. Walang pakikibaka sa mundong ito na di namin kakayanin. Binibigay namin sa iyo ang aming puso upang ang maging paraan ng aming pakikipagdigma ay galing sa iyo. Upang maibaba mo ang aking karunungan at kaalaman upang magtagumpay kami. At sa huli, Panginoon, ang labang ito'y magmumula sa iyo ang lakas at magmumula rin sa iyo, Panginoon, ang patuloy na tagumpay ng buhay, ang pagbibigay ng reward sa iyong mga anak. We thank you, we bless you. And Lord, ayaw mo, Lord, uutusan namin ang aming kaluluwang sumamba at magpuri sa iyo. Matapos nating damhin sa puso natin ang kanyang salita. Let us lift our hands. Let us worship the Lord. In Christ alone will I glory. Yandaraba kayara sikiyara baralahandarabahan. Find myself in battles won. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Hallelujah, Jesus. Oh, I could stop and count successes Yes, we give you like praise. diamonds in my hand. Thank you, Lord. But those trophies couldn't equal to the grace. Come on, warriors! Surprise! Lift your hands and declare it! Christ alone. Yes! I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Come on, lift your hands! My source of hope is Christ. Come on, alone. warriors of Christ! In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Come on, ready, warriors of Christ! Declare it! Christ alone. I Yandarababahan! place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory! Ura babababa kaya na babahande. My source of strength, My source of joy. my source of hope is Christ alone. Riandaraba kaya raba sikara babahandarabahandarahay. Father, in the name of Jesus, sino man po sa amin ang pinanghihinaan ng loob, nawawala ng pag-asa, binibigyan ng anumang negatibong kaisipan. Sa oras na ito, tinatayuan namin ang tingin mo sa buhay ng bawat isa. Tinitingnan mo kami bilang isang magiting na mandirigma na hindi namin susukuan anumang laban ng buhay. Ito man ay kaguluhan ng pamilya, sakit karamdaman, ito man ay problemang pinansyal, material. Panginoon, hindi mo kami sinukuan sa krus. Kaya sa oras na ito, ang labang ito'y kasama ka namin. Di mo kami iiwan, ipababayaan man. Pinalalakas mo ang bisig ng aming pananampalataya. Pinatitibay mong buto ng aming pag-asa. Binibigyan mo ng linaw ang isipan ng aming pananampalataya, O Diyos. At nakikita po namin ang sinabi mo, ako lamang ang nakakalam ng mga panukalang ikabubuti mo para dulutan ka ng pag-asa sa hinaharap. At kung mangyarit maganap na ito'y hahanapin mo ako ng buong puso at ako'y iyong masusumpungan.
namin. Salamat sa iyong salita, O Diyos. At sinabi mo, tumawag ka sa akin at ako'y tutugon. At ipapahayag ko sa iyo ang mga kamangha-manghang bagay. At sinabi mo sa iyong salita, hindi pa pumasok sa aming isip, ni nakita ng aming mga mata ang mga bagay na inihanda mo sa iyong mga anak. Ikaw ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sama kundi sa pamamagitan mo. At anuman ang sinimulan mo, itatapusin mong matagumpay. At walang hindi kami kayang kakayanin sa tulong at lakas mo. Salamat sa tagumpay, Panginoon. Kaya Lord, truly, na in Christ alone, we put our trust in you, God. We give you praise, we honor, and lift your high, O God. Yes, O God, let us I worship place the Lord. my trust and find my glory in the power of Let us lift our hands and worship the King. in every victory. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ. Let us declare in every victory, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. For the very last time, let the people of God be heard and sing.